Susutulon na magkaroon sa akong pag solve sa sine, cosine, tangent nga paspas using the this technique. So shortcut ra gyapon siya. So yung buhaton is kada gamiton na nimo imong left hand, kada isa ni kani nag-represent nga degrees. So for example, so kani is 0 degrees, kani 30 degrees, kani siya para sa 45 degrees, kani para sa 60, and kani para sa 90. So for example, cosine 30 degrees. So cosine cosine 30 degrees. So pila answer? So timanan niyo na yung formula ni. Ang gamiton ng mga formula is square root of n over 2. Mura gid ang formula. So kanang n, it refers to the number of fingers nga imong maihap. So for example, ayun ka man lang nga ang cosine is pa left o ang sine is pa right. So example, cosine 30 degrees. Diba mo man ang 30? So kani mong piloon. So ang imong ihapon ang nasa, since cosine man, so nasa right, nasa left. So pila ka bok fingers nga nasa left? Tulo. Therefore, ang n nimo is tulo. So cos square root of n, wherein ang n is 3 over 2. So ang answer sa cosine, since simplify lowest term naman so ang cosine 30 is square root of 30 degrees is square root of 3 over 2. Okay, another example. Try na to ang let's try sine 30 degrees. So ang sine 30 kato gyapon nimong piloon, di ba? Dahil pilay maihap, isara, kaya basta sine left side right side man. Since isara, so square root of n, ang n ilisa nimo kung pilay mong naihap 1 over 2. Since ang square root of 1 is 1, so may mo siyang 1 over 2. So sine 30 degrees is equal to 1/2 or 0.5. Yan, another example. Try na to ang sine 45 degrees. Since ang sine 45 degrees kani, so kani ang atong piloon. So pila man kabuk ang imong maihap nga number of fingers sa right side? So duha. Since duha man, so ang n ilisan na nimo og 2. So square root of n over 2 may mong square root of 2 over 2. Since square root of 2 over 2 is already the simplified form, so this is the final answer. Same ra gyapon kung cosine 45 degrees, square root of 2 over 2 ra gyapon. How about cosine 90 degrees? So ang cosine 90 degrees kani ang piloon. Since wala man kay maihap sa left side, therefore ilisa na nimong n of 0. So square root of 0 over 2 is 0 over 2 is equal to 0. So cosine 90 degrees is equal to 0. Actually kani siya nga technique magamit gyapon nimo kung sobra pa sa 120 degrees 90 degrees. Example, cosine 120 degrees. So ang saan ka na ito pag-solve? Atong buhaton is pwede ta mo graph. Diba ang 9 kani 90, sa 120 is nanubra siya og 30 degrees. You remember that ang reference angle ani is 60 degrees. Og nag-ingon nga ang cosine 120 parihara siya sa atong ikon diri balhin. Ang cosine 120 is parihara siya sa cosine yang reference angle which is 60. So parihara si cosine 120 og cosine 60 kay reference angle man. Pero remember also nga sa second quadrant negative si cosine, therefore butangan nato nag negative. So cosine 120 is parihara ni negative cosine 60. Karon pila man ang cosine 60? Ato man to na solve, di ba? 1/2.
square root of 1 over 2, so may mong 1 half. So ang cosine 120 kay parehara sa negative 1 half. Okay, last example. So sang delete. Try na to ang kung magtangent ka ani, imo lang buhaton is sine over cosine. Pero mas dali ra gid siya kung sine cosine, so mura sa atong example. How about sine 150? So unsa kang sine 150? So atong buhaton is i-graph sa nato para makuha nato yung reference angle. So kung morning 90, mag-add lang ka. So nanobra siya og manobra ni siya og 60 kay 60 plus 90 is 150. So ang reference angle is 30. Yun sa pag ang reference angle. Ang reference angle muna siyang angle nga adjacent sa x-axis. Murag nakasandig siya sa x-axis. Therefore, since ang reference angle sa 150 kay 30, nagpasabot na si sine 150 parihara ni sine 30. Since sa first ug second quadrant pareha man positive ang sign, so positive gyapon ni si sine 30. Ang sine 50 is equal na sa positive na sine 30. Since ang sine 30 kay 1 half, kay square root of n over 2 1 man, so 1 half. So sine 150 is also 1 half. Sine 150 and sine 30 are both equal to 1 half. Okay, so that's all and thank you.